totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang karugtong ng ating kwentong pinamagatang Sa piling ng aswang. Halina at atin pong pakinggan. Naging maayos naman ang unang araw namin doon. Wala kaming masabi pagdating sa lugar. Ibang-iba talaga kasi kesa sa Maynila. Napakasariwa ng hangin. At lahat ng aming kinakain ay puro sariwa din. Magmula sa mga gulay, karne at isda, ay sariwang lahat talaga. Ang bahay kasi ng kamag-anak ni Ian na aming tinuluyan ay hindi malayo sa bukid at gayon din sa dagat. Sagana din sila sa mga alagang hayop at mga pananim. Yun nga lang, doon banda sa kanila ay hindi pa abot ng kuryente noong mga pagkakataon na iyon. Kaya napag-usapan namin kung paano kami makakatawag sa aming mga magulang kapag nalobat na ang aming mga cellphones. Bigla naming narinig si Ronald na nagsabi na pwede raw kaming makicharge doon sa pinsan ng kanilang tatay. Nakikinig pala ito habang kami ay nag-uusap. Kaya nabuhayan kami ng loob. Nang ilabas na namin ang aming mga cellphones, ay nagulat sila Roldan. Nagtaka naman kami kung bakit. Kung kaya napatanong pa si Otep kung may problema ba raw sa mga sipi namin. Sinabi ni Ronald na doon daw kasi sa kanila ay uso pa ang beeper. At kapag ikaw ay may Nokia 5110 na cellphone, ay sikat ka na. Pero yung mga dala daw namin ay medyo kakaiba. At napatanong pa ito kung bakit itim ang LCD at may umiilaw pa sa likod. Napakaastig daw ng mga sipi namin. Ayon pa sa mga pinsan ni Ian. Napangiti lamang kami. Dahil sa hindi namin alam na noong mga panahon na iyon ay uso pa pala ang beeper sa kanila. At sikat ka na kapag meron kang N5110. Sa totoo lang, sa aming magkakaibigan, hindi kami makontento sa pag-upgrade ng aming mga cellphones. Pagandahan ng housing. Tapos, may blinker pa sa likod. Meron pang naka-backlight at naka-invert ang LCD. Kung kaya nga, hindi mawala-wala noon ang mga snatcher ng cellphone sa Maynila. Noong mga panahon na iyon, ang patok na unit ng cellphone doon sa Maynila ay yung N3310. At bago ako nakabili noon ay talaga namang pinag-ipunan ko. At hindi pa uso noon ang mga only text at only call. Hindi pa uso noon ang mga patingi-tinging load. Ang binibili noon ay mga scratch card na may denomination mula 100 pesos hanggang 1,000. Nang biglang maputol ang aming pag-uusap nila Ronald nang may magsalitang matandang lalaki na ang edad sa tansya ko ay mga nasa 80 na. Pero tuwid pa ang pangangatawan nito
at hindi pa gumagamit ng tungkod sa kanyang paglalakad. Malakas pa ito, lalo na kung ikukumpara sa ibang mga matatandang karaniwan naming nakikita na nakasalamin na, kuba at hirap ng maglakad kung kaya gumagamit na ng tungkod. Ang matanda ay lolo pala nila Roldan at isa umano itong babaylan na napatanong pa ako noon kung ano ang babaylan. Sinabi sa amin nila Roldan na ang mga babaylan ay isang uri ng manggagamot. Dagdag ko pa ay hindi naman siya mukhang babaylan. Ang sabi ko ay mas mukha itong albularyo. At nakita kong natawa ang matanda dahil sa tinurang ko. Nagsalita ito. Pareho lang umano ang sinabi ko. Dahil ang sinasabi ko daw na albularyo ay siya umanong bagong katawagan. Samantalang ang babayla naman ay ang sinaunang katawagan sa mga manggagamot. Bago ito umalis ay sinabi niyang nais daw nila kaming makausap kinabukasan para sa ilang mga pagpapaalaala na nagkatinginan kaming lahat na magkakaibigan dahil sa pagtataka kung tungkol saan iyon. Pero ipinagkibit balikat lang namin. Kinagabihan ay maaga kaming nagpahinga dahil sa gusto naming bumawi ng lakas sa haba ba naman ng aming biniyahe. At 3 araw na lang ay gaganapin na ang sayawan doon sa kanilang plaza. At sa ika-4 na araw naman noon ay ang mismong fiesta na. Ganun pala doon sa kanila. Ang unang araw ay para sa kabataan. Ang sunod na araw naman ay sayawan para naman sa mga matatanda. At doon sa ika-3 araw ay para na sa pangkalahatan. At uso din doon sa kanila ang banda na may kasamang mga majorette na mag-iikot sa araw mismo ng piyesta. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, ay nagising na rin kami. Kasabay ng pagtilaok ng mga manok. Nakita naming nakahanda na ang almusal at nakapwesto na ang magkapatid na Roldan at Ronald. Naroon din ang kanilang ama na si Mang Aldo at ang kanilang lolo na si Lolo Waldo. Nagsalita si Lolo Waldo at niyaya na nila kaming kumain. Sinabi nito na pagkatapos kumain ay sa kanya sasabihin yung nais niyang ipabatid sa amin. At kinausap nito si Ian na sinabihan itong wag nang itanong pagkat kanya umanong ipapaliwanag mamaya ang lahat. Kung kaya nagtaka naman itong si Ian at kung paanong nalaman iyon ng kanyang Lolo Waldo na iniisip pala talaga nito ang magtanong ukol sa kanyang binanggit sa amin noong nagdaang araw. Kung kaya hindi nito napigilan ang kanyang sarili na tanungin yung matanda. Sinabi nitong siya ay manggagamot. Kung kaya may kakayahan siya na malaman iyon. Hindi makapaniwala si Ian sa sinabi ng kanyang lolo. Ang totoo, maging ako at marahil pati na rin ang iba pa naming mga kaibigan ay lubaring nagtaka. Naupo na si Ian at nagsimula ng kumain. Naupo na rin kaming katabi nila. Ang sarap ng aming pagsasalo-salo. Nakakagana pala talagang kumain kapag marami kang kasabay. Lalo na at sa daon pa kami ng saging kumain. At kumpleto ang aming almusal. Mayroon ng tuyo at tinapa. Ay mayroon pang daing at dilis.
na binagayan pa ng sausawan na may kamatis at sibuyas, na may kaunting bagong isda. Malapit din kasi sila sa dagat, kung kaya hindi na nakapagtatakang marami silang imbak na mga binilad na isda. At nakakadagdag pa ng gana sa pagkain yung sariwang simoy ng hangin na dumadampi at aming nalalanghap. Ang bahay nila ay yari sa mga kahoy at kawayan, ngunit ang bubong ay yero naman na. Dalawa ang kanilang bahay na naroon sa bukid. Napakaaliwalas ng kanilang bahay. Masarap kumilos. Pero may napansin ako. Na napansin rin pala nila Otep. Nakita ko kasi na mayroong mga mahabang walis tingting na nakabaliktad sa magkabilang kanto ng bahay. At mayroon ding 4 na naroon naman sa labas ng bakod. Nagkatinginan kaming magkakaibigan na pare-parehong nagtataka. Hindi naman kami napansin ni Ian dahil abala ito sa kanyang pagkain. Ngunit napansin pala kami ni Lolo Waldo at sinabing kumain na raw muna kaming mabuti at kanyang ipapaliwanag mamaya. Matapos kumain ay doon kami pinapwesto ni Lolo Waldo sa munting kubo. Umayos kami ng pagkakaupo at nakinig sa kanya. Sinabi niya sa amin na hindi daw niya alam kung maniniwala ba kami o matatawa sa kanyang sasabihin. Mabilis na sumagot si Ian at nangakong hindi kami tatawa. Sabi ni Lolo Waldo, alam daw niyang pupunta kami sa sayawan sa plaza. Kung kaya, dapat daw ng iba yung pag-iingat. Lalo na raw at kami ay mga taga Maynila at dayo lamang sa kanilang lugar. Nang biglang sumabat na naman si Ian at sinabing bakit naman daw, sasayaw lang naman kami at makikipagtagisan para pasiklaban yung grupo ng mga mayayabang doon sa kabilang baryo. At ikinuwento pa nito ang dahilan kung bakit kami isinama nila Roldan at Irene para hindi umano masapawan yung kanilang baryo. Magtutuloy pa sana ito sa pagbibida nang bigla siyang putulin ni Anjo dahil sa napansin nito na may importante pang sasabihin si Lolo Waldo. Nang uminto si Ian ay nagsalita na muli ang matanda. Sinabi niya sa amin na kapag nasa sayawan na kami ay wag daw kaming tatanggap ng anumang pagkain at inumin kung kami ay alukin. Tanggihan daw namin at maglapag umano ng panyo sa lamesa. At kung may mga naninigarilyo naman at nais makisindi, ay lighter umano ang aming ibigay sa halip na ang sigarilyong hawak namin. Ngunit kapag mapilit ang tao, ay amin umanong ibigay ang sigarilyo at kapag ibinalik, ay itapon na lamang. Itinanong ko naman kay Lolo Waldo kung ano ang koneksyon ng pagtapik at bakit kailangan iyong ibalik. Nagtaka ito at tinanong ako kung paano ko raw nalaman iyon. Sinabi kong dahil kay Marisa na anak ni Aling Pasing. Pagpapaliwanag ni Lolo Waldo, doon daw kasi sa kanilang lugar ay ginawa na umanong negosyo iyon. Kapag hindi mo na ibalik ang pagtapik ay magkakasakit ka at mapipilitang magpagamot sa kanila. Yung tungkol naman sa pag-inom ay pwede umano kaming malason. Ganon din sa pagkain na pwede rin kaming mahawaan. At patungkol naman umano sa mga walis na nakalagay na baliktad sa mga entrada ay mabisa daw itong pangontra sa mga aswang
upang hindi basta-bastang makakapasok. Nagtaka ang mga kasama ko at nagtanong kung totoo ba raw talaga ang mga aswang. Sinabi ni Lolo Waldo na depende iyan sa tao. Sapagkat may mga taong maniniwala lamang kapag kanila nang naranasan. Pero siya umano ay naniniwala talaga dahil sa marami na siyang naging karanasan. Dagdag na turo pa nito na kung pagdating sa pagkain at nagkataon na hindi talaga maiiwasan, pero may masama kang kutob na hindi mainam kainin iyon, ay makabubuting magbaon lagi ng kalamansi. Nang marinig ko iyon, ay nagkwento akong sandali. Aking ibinahagi ang nalalaman ko tungkol doon. Nung bata pa kasi ako, natira ako sa aking lolo at lola doon sa Montalban, Rizal. Kahit saan ay kanya akong isinasama. Nilalagyan niya ng asin ang aking bulsa at gayon din ang barya na akin pang natatandaan na iyon ay 50 sentimos na malaki noon. At mayroon din kaming baon na kalamansi lagi. Paliwanag sa akin ng aking lolo, pangontra daw ang mga iyon sa aswang. Paniniwala kasi nila kapag may barya ka sa bulsa, ay mabigat ka para sa mga aswang. Kung kaya hindi ka nila mababasta-basta. Samantalang ang kalamansi naman ay ginagamit din na mabisang pangontra sa kanila. At kung may pagkain kang pinaghihinalaan na maaaring hindi mainam na kainin, ay maaari mo iyong pigaan upang malaman ang tunay nitong anyo. Ngunit wag mo lamang ipapakita sa mga taong naroon dahil sa pwede kanilang pigilan at gagawa talaga sila ng paraan para hindi mo iyon mapigaan. Kadalasang sasabihin ng mga ito ay masarap na umano ang pagkain kahit walang kalamansi. Kung kaya hindi na kailangang pigaan pa. Ang lolo at lola ko kasi ay tubong Samar Leyte. Kung kaya marami rin silang nalalaman ukol sa mga ganong bagay. Pero matapos kong maibahagi ang aking kwento, ay sinabi kong hindi ako naniniwala dahil sa naisip kong ginagawa lamang ang mga iyon bilang panakot sa mga bata. Sinabi ni Lolo Waldo na wala namang masama kung hindi kami maniwala. Basta wag lamang umanong magpakakampante at iba yung pag-iingat ang kailangan. Maya-maya ay biglang dumating sina Manuel at Irene na may dalang tuba at native na manok. Kaya nagkayayaan kami na pagkatapos makapananghalian ay mag-iinuman ng tuba. Pero bago iyon ay nagpasya muna kaming maligo sa dagat. At hindi namin namalaya ng oras. Napansin na lang namin na naroon na sina Mang Aldo at Lolo Waldo na sinusundo na kami upang mananghalian. Pagdating namin sa kanila, akala mo ay mayroong handaan. Bumungad sa amin ang maraming seafoods. Nahumanga talaga kami sa paraan ng kanilang pag-aasikaso sa amin na para bang pamilya na ang turing nila. At kahit payak lamang ang kanilang pamumuhay, ay makikita mong sagana naman sila sa pangunahin nilang mga pangangailangan. Kinahapunan noon ay nag-inuman nga kami. Inilabas nila ang isang container ng tuba
Ang buong akala namin ay lambanog iyon. Dahil sa Quezon kasi ay ganon. Sa buong buhay naming magkakabarkada ay hindi pa kami nakatikim ng tuba. Ilang sandali pa ay nariyan na rin ang native na manok. Pati yung natirang pusit at bangus na inihaw nung kami ay magtanghalian. Nasarapan kami sa tuba dahil sa manamis-namis iyon kahit na medyo maasim. Nang bumalik si Irene ay may kasama na itong babae at napatingin kaming lahat sa kanya. Si Clarissa. Kapatid pala ito ni Marisa. Kaya naman pala hawig sila. Pero mas maganda ito ng kaunti at mas maputi. Si Marisa kasi ay morena. Kaya humirit ako at pabiro kong sinabi na mukhang dito na ako makakapag-asawa. At katakot-takot na pambubuska ang ginawa nila sa amin. Sinabi pa ng magkapatid na Roldan at Ronald na doon daw sa kanila ay hindi tumatanggap ng biro ang mga kababaihan. At ayaw daw nila ng puro salita, kung kaya dapat daw natotohanin. Namula naman si Clarissa at halos hindi na ito nakapagsalita. Kaya nang hindi na makayanan ang mga tukso, ay nagyaya na itong pumasok ng bahay upang makapag-insayo na sila ni Manuel. Nang biglang may napansin ako sa sulok ng aking mga mata na para bang may nakatingin sa amin na tila nagmamasid. Nang lingunin ko iyon, ay bigla namang naglaho. Nakiramdam pa ako at hindi ako nagpahalata. Itinuon ko kunyari ang aking atensyon sa lamiseta na bagya akong nakayuko. Pero pasulyap-sulyap ako doon kung saan ko iyon nakita. Napansin ako ni Roldan at sinabihan akong wag kong isipin masyado si Clarissa. Sinabi ko sa kanyang hindi naman si Clarissa ang aking iniisip. At nag-umpisa na namang manukso ang buong barkada. Pero sinabi ko sa kanilang parang may nakita akong nakamasid sa amin. Nang tanungin ako ni Roldan kung saan ko iyon nakita, ay sinabi kong banda doon sa kanilang palayan. Sumagot naman si Otep at sinabing baka naman scarecrow lamang iyon. Sinabi ni Roldan na hindi naman daw sila gumagawa ng panakot sa ibon. Nagsalita akong muli at sinabing kalimutan na lang dahil sa baka guni-guni ko lang iyon. Di nagtagal ay nakita naming lumabas na sila Clarissa. Nang ihahatid na ito ni Manuel ay nagsabi ako na kung pwede ba akong sumama sa kanyang paghatid. Na naghiyawan na naman ang buong tropa. Puro kantsaw ang inabot namin. Pumayag naman si Manuel. Ngunit nagpaalam itong sandali at sinabing may kukunin lamang daw umano sa loob ng kanilang bahay. Paglabas nito ay may dala ng gulok at panghampas. Na ang buong akala ko noong una ay panghampas iyon sa kalabaw. Doon sana ako sasakay sa likod ni Manuel. Pero sinabi nito na doon na raw ako sa loob at samahan ko si Clarissa. Tinanong ko ito kung okay lang ba sa kanya. Pumayag naman ang dalaga. Pero sinabi ko na nakainom kasi ako. Sumagot muli ito at sinabing wala naman daw iyong problema at ayos lang sa kanya. Nang bumabiyahe na kami ay tahimik lang ito at hindi kumikibo. Kaya ako na ang una nagsalita at tinanong ko siya kung ano ang problema.
napansin kong namumula ang mga pisngi nito. Maya-maya ay nagsalita na rin at sinabing nahihiya daw kasi siya sa amin. At hindi umano siya sanay dahil sa tanging mga kapatid at pinsan lang ni Irene ang lagi niyang nakakasama. Sinabi kong ang ganda pala niya at ang amo ng kanyang mukha, lalo na kapag tahimik. Nabigla si Clarissa sa sinabi ko at napansin kong namula na naman ang kanyang mga pisngi. Nahalatang kinilig siya. Pero bigla ito nagsalita at sinabing lasing lang daw ako. At bolero pala daw talaga ang mga taga Maynila. Pero hindi ako nagpatalo at sinabing bolero na pala ngayon ang tawag sa nagsasabi ng totoo. Na narinig kong natawa ng bagya si Manuel. Humingi ng paumanin si Clarissa. Pagkat ang buong akala daw niya ay niloloko ko lang siya. Nang nasa labas na kami ng kanilang bahay, ay inalok niya kaming pumasok na muna at magkape na sandali. Tatanggi pa sana ako, pero naunahan na ako ni Manuel at sinabing kanina pa nga raw kami giniginaw na dalawa. At nagustuhan ko naman iyon dahil sa pabor talaga, pagkat gusto ko pang makasama si Clarissa. Ewan ko ba, pero simple lang naman si Clarissa. Pero ang lakas talaga ng dating niya. Ang lakas-lakas ng apil niya. Nang iabot sa akin yung tasa ng kape, ay ang bango noon. Iyon daw yung tinatawag na kaping barako sa kanila. At tumabi ito sa akin, kung kaya ako naman ang kinilig. Na napaihem naman itong si Manuel. At nagpaalam ito. Nang tanungin ko kung saan ang punta, ay sinabi nitong bibili lang daw siya ng sigarilyo. Nang tanungin niya ako kung ano ang aking sigarilyo, ay sinabi kong Marlboro. At kung wala naman, ay pwede na rin ang Philip. Bigla ito nagsabi na hindi daw uso iyon doon sa kanila. Champion daw ang sikat. Meron ding Memphis, Winston at Hope. Yun lamang daw ang meron sa kanila. Kaya sinabi kong champion na lang. Nang dalawa na lang kami ni Clarissa, ay masaya kaming nagkwentuhan. Nang biglang matigil ang aming pag-uusap, nang makarinig kami ng malalakas at sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Nagkatinginan pa kaming sandali at tumayo ito upang buksan ang pinto. Tinanong niya kung sino ang nasa kabila ngunit hindi iyon sumasagot. Kaya bumalik na ito sa pagkakaupo. Nang bigla uli iyong kumatok, ay ako na ang tumayo upang pagbuksan iyon. Pagbukas ko ng pinto, ay nagkagulatan pa kami pareho. Mabilis na nagtanong ang lalaki kung sino raw ako at kung ano raw ang ginagawa ko sa bahay nila Clarissa. Mayabang itong umasta at may pagka-bayolente. Napansin kong may 3 pa itong kasama na nasa labas. Hinanap nito sina Marisa at Clarissa. Hindi ako nakapagsalita agad dahil sa pasinghal ito kung magsalita. Nang marinig ni Clarissa ang boses nito, ay lumapit na siya sa amin at tinanong ang lalaki kung ano ang sadya nito at kung bakit napadalaw. Sa halip na sagutin nito ang tanong ni Clarissa, ay kanya akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Ngunit di ko na lamang iyon pinansin. Dahil sa mukhang naghahanap talaga ito ng away. Naisip kong malakas ang loob nito dahil meron pang mga kasama na nasa labas. Sinabi nito kay Clarissa na gusto lang niya itong dalawin at alamin
kung ayos lang ba siya. Ipinakilala kami ni Clarissa sa isa't isa. Ito pala ay si Lamberto. Manliligaw niya. Ngunit wala namang nararamdaman ang dalaga dito. Tanging kaibigan lang ang pagtuturing niya. Sinabi ni Clarissa na naroon kami para makipiesta. Sumagot naman si Lamberto at akala daw niya ay nanliligaw ako kay Clarissa na kanya umanong magiging nobya. Maagap namang sumagot si Clarissa at diretsahang sinabi kay Lamberto na hindi umano siya nito magiging nobya. Dahil alam naman na daw nito dati pa na kaibigan nga lang ang turing niya sa binata. Mabilis na sumagot si Lamberto at pinaalaala kay Clarissa na matagal na umano siyang nanliligaw dito. Pero ipinagdiinang muli ng dalaga na kaibigan lang talaga ang nararamdaman niya. Nang biglang ako ang pinagbalingan nito. Tinanong niya si Clarissa kung ako raw ba ang dahilan. Tinanong din ako nito kung ano raw ang aking pinakain kay Clarissa. Siya namang dating ni Manuel. At medyo nagulat pa ito sa naabutang tagpo. Mabilis itong nagpaliwanag at sinabing ako ay kanilang bisita. At kanya akong isinama sa paghatid kay Clarissa para may makausap daw siya pagbalik. Dagdag pa nito ay pumunta kasi ito sa kanilang bahay upang mag-ensayo. Patuloy na pagpapalusot ni Manuel. At para mabawasan na ang tensyon, ay napagpasyahan naming mauna nang umalis. Nagpaalam kami kay Clarissa at tumuloy na. Sa daan habang pinag-uusapan namin yung nangyari doon sa bahay nila Clarissa habang naninigarilyo, ay biglang may natanaw kaming isang matanda. Agad akong pinaalalahanan ni Manuel na wag basta-basta magtitiwala at wag daw ako magpapadala sa awa sapagkat hindi umano maganda ang kanyang kutob. Sinabi niya pa sa akin na wag akong magsasalita. Sinabi ko sa kanya na aming tulungan yung matanda sapagkat nakakaawa naman ito. Nang makalapit kami ay manghang-mangha ako sa matanda. Dahil sa edad niyang iyon ay may dala pa siyang 2 bayong at nakausli ang laman noon na mga kamoting kahoy. Nang mapatapat na kami sa matanda ay agad na bumati si Manuel. Ngunit hindi umimik ang matanda. Nakayuko lang ito at ni hindi man lang kami nilingon. At bigla akong may naamoy. Nakakasulasok iyon. Para iyong amoy ng isang patay na may 1 linggo nang nangangamoy. Muntik talagang bumaliktad ang sikmura ko noong mga oras na iyon. Gustong gusto ko nang maduwal ngunit pinipigilan ko lang dahil sa baka mahalata iyon ng matanda. Napansin naman ako ni Manuel kung kaya mabilis na niyang pinaandar ang tricycle. Kanya akong sinabihan na wag lilingon kahit anong mangyari. Nagtaka naman ako kung bakit. Magtatanong pa sana ako sa kanya pero naalala ko yung kanyang sinabi na sumunod na lamang daw ako at wag nang magtanong-tanong pa. Kung kaya tumahimik na lang ako. Pero dala ng kuryosidad at pagiging mausisa ay ikinapit ko yung aking isang kamay doon sa hawakan at isinandal ko ang aking noo doon at pasimpleng lumingon. Muntik na akong mapasigaw at makabitaw sa pagkakahawak. Nang makita ko ang isang napakalaking pusa na kulay itim na tumatakbo at tila hinahabol kami. Unang tingin pa lang
ay alam kong hindi iyon pangkaraniwan. Mahilig ako sa mga aso at pusa kung kaya pamilyar ako sa mga ito. Alam kong sa aso ay mayroon talagang malalaki. Pero ang makakita ng isang pusa na kasing laki ng aso ay kakaiba ng talaga para sa akin. At noon lang ako nakakita ng mata ng pusa na animoy sa mata ng isang kwago kalaki. At namumula ang mga mata noon. Kung kaya, kahit hindi ako naniniwala sa aswang, ay napaisip ako noong mga oras na iyon na baka iyon na ang sinasabi ng lolo at lola ko na aswang. At ang matanda ay wala na roon. Binilisan ni Manuel ang pagpapaandar ng tricycle. At ilang sandali pa ng aking pasimpleng lingunin ang aming likuran ay hindi ko na nakita pa yung pusa. Pagdating namin sa bahay nila Roldan ay nagtaka si Mang Aldo at si Lolo Waldo nang kanila akong makita. Para daw kasi akong nakakita ng multo. Sinabihan nila ako na naroon umano ang aking mga kaibigan sa likod bahay. Sinabi ko sa kanilang magpapahinga na muna ako at dumiretso na ako sa kwarto. Nagsalita si Lolo Waldo at sinabing mabuti pang araw. Mas minabuti kong sarilinin na muna yung aking nakita. Dalawa lang kasi ang pwedeng mangyari. Pag maniwala sila, magdudulot iyon ng takot. At kapag hindi naman sila maniwala, ay baka pag-isipan naman nila akong gumagawa lamang ng kwento o kaya ay nababaliw na. Kaya alinman doon ay parehong hindi maganda. Hindi iyon maalis sa isip ko. Patuloy kong binabalikan ang mga nangyari. Di nagtagal ay isa-isa na ring pumapasok sa silid ang mga kaibigan ko. At katakot-takot na kantsaw ang inabot ko sa mga ito. Iniwan ko raw sila sa inuman at tinakasan. Makaraan ang ilang sandali ay nakatulog na rin ang aking mga barkada. Pero ako ay hindi pa rin dalawin ng antok. Kung kaya, kumuha ko ng panyo at iyon ang itinakip ko sa aking mga mata. Ang gamit nilang ilaw doon ay yung nilalagyan ng petrolyo at binobomba. Pagkatapos, isinasabit sa kisame. Ang tawag sa iba ay Petromax, sunod sa pangalan ng tatak nito. Masarap naman matulog doon sa bahay nila dahil sa kawayan ng sahig. Kaya lang, ay sumasagi pa rin kasi sa isip ko yung aking nakita nung inihatid namin si Clarissa. Pero makalipas ang ilan pang mga minuto, ay di ko na rin namalaya na nakatulog na rin pala ako. At naalimpungatan na lamang nang biglang tila uminit. Sobrang init ng aking pakiramdam na para bang nasa pugon ako. At biglang umalingasaw ang napaka mabahong amoy. Malansa iyon. Kung kaya agad akong bumangon. Pawis na pawis ako at nakaramdam ng pagkauhaw. Kaya nagpasya akong lumabas ng silid para uminom ng tubig. Ngunit laking gulat ko nang makita kong naroon din si Mang Aldo na may hawak na latigo tulad nung dinala ni Manuel. Tatawagin ko sana ito pero bigla itong napalingon sa akin. At nang kanya akong makita, ay agad akong sinenyasan na huwag maingay. Lumapit ako sa kanya at nagtanong sa mahinang boses kung ano iyon. Sinabi niyang mayroong nagmamatiyag sa amin na nasa labas. Tinanong ko siya kung sino ang taong nasa labas. Sinabi niya sa aking hindi umano tao iyon.
At bukas na raw niya ipapaliwanag sa akin. Habang patuloy niya iyong sinisilip sa siwang, sinubukan ko ring sumilip at may naaninagan nga ako doon. At kakaiba ang ikinikilos na parang ang hindi tao, kundi parang mabangis na hayop kung umasta at tila humahanap lamang ng tiyempo. Sinabihan niya akong bumalik na sa kwarto. Kaya matapos kong makainom ay sinunod ko ang pinagagawa nito sa akin. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.